US Justice Department, may assassination plot ang Iran kay Donald Trump. Totoo kaya ito? Iran. Paninira lang yan ng Israel at ng ibang anti-Iran factions. Gusto nila na lalong lumala ang relasyon ng Iran sa Amerika. Iran. Nagbabala rin na pwedeng umabot sa ibang bansa ang epekto ng gyera sa Gaza. Ayon sa Justice Department ng Estados Unidos, isang Afghan national na naninirahan sa Iran ay nasangkot sa umano'y mga plano upang patayin ang ilang target sa Estados Unidos, kabilang na si President-elect Donald Trump. Ayon sa kagawaran si Farhad Shakeri, edad 51, at ang dalawa niyang kasamahan sa New York ay kinasuhan nitong Biyernes ng pagpaplano na patayin ang isang Amerikanong mamamahayag na matindi ang pagbatiko sa Iran. Ang nabanggit na dalawang individual ay inaresto sa New York dahil sa hinalang pagsasagawa ng surveillance sa target nila at paghahanda na ng mga armas. Pinaniniwala ang nakikipag-ugnayan sila kay Shakeri na umano'y kumikilos sa utos ng pinakamataas na sanga ng hukbong sandatahan ng Iran, ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Sa isang panayam sa telepono sa Federal Bureau of Investigation, sinabi ni Shakeri na hiniling sa kanya ng Revolutionary Guard na magbigay ng plano ng pagpatay kay Trump sa panahon ng kampanya para sa pagkapangulo. Sinabi rin niya na kung hindi niya magagawa ang plano sa itinakdang panahon, ang balak ay ipagpapaliban na lang hanggang matapos ang eleksyon sapagkat inaasahan nila na matatalo si Trump at luluwag ang seguridad sa paligid niya. Noong Setyembre, inihayag ng kampo ni Trump na siya ay binigyan ng impormasyon ng mga ahensya ng intelihensya tungkol sa totoo at tiyak na mga banta ng pagpatay mula sa Iran. Itinanggi ng tagapagsalita ng Iran Ministry of Foreign Affairs na si Ismail Baqai ang aligasyon na ito. Sa isang pahayag noong Sabado, tinawag niya itong ganap na walang batayan. Sinabi rin ng tagapagsalita na ang paglitaw ulit ng paratang na ito sa kasalukuyang panahon ay isang kasuklam-suklam na sabwatan ng mga Zionista at anti-Iranian na mga grupo upang gawing mas komplikado ang relasyon ng Estados Unidos at Iran. Pinabulaanan mismo ng Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi ang mga akusasyon ng Estados Unidos na ang Tehran ay may kaugnayan sa diumano'y assassination plot kay Donald Trump at nanawagan siya noong Sabado para sa pagtatag ng tiwala sa pagitan ng dalawang magkalabang bansa. Ngayon may bago na namang senaryo na binuo dahil walang tunay na mamamatay tao. Nagdala ang mga manunulat ng script upang gumawa ng walang kakwenta-kwentang komedya, sinabi ni Araghchi sa isang post sa X. Tinutukoy niya ang diumano'y planong pagpaslang kay Donald Trump na ayon sa Washington ay iniutos ng Islamic Revolutionary Guards. Si Trump ay nanalo sa halalan noong Martes at babalik sa katungkulan sa Enero. Ginagalang ng Iran ang karapatan ng mga Amerikano na pumili ng kanilang pangulo. Karapatan din nating lahat ang pumili ng kung ano ang mga susunod nating hakbangin para sa ating hinaharap. Naway magsimula tayo sa respeto, sabi ni Araghchi. Ang Iran ay hindi naghahangad ng mga sandatang nuklear. Ito ay pulisiya na nakabatay sa mga aral ng Islam at sa aming mga konsiderasyon sa seguridad. Kinakailangan ang pagbuo ng tiwala mula sa parehong panig. Hindi pwedeng iisang panig lang ang magsisikap para makuha ang tiwala ng kabila, dagdag pa niya. Sinabi rin ng tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry na si Ismail Baqai na ang paratang ay isang kasuklam-suklam na pakana ng Israel at ng mga oposisyon ng Iran sa labas ng bansa upang palalain ang ugnayan sa pagitan ng Amerika at Iran. Hindi isinasantabi ng mga analyst sa Iran ang posibilidad ng detente o pagpapababa ng tensyon sa pagitan ng Tehran at Washington sa ilalim ng pamumuno ni Trump kahit na hindi ito nangangahulugang ibabalik ang diplomatikong relasyon. Ang Iran ay kikilos batay sa sariling interes nito. Posible na magkaroon ng mga lihim na pag-uusap sa pagitan ng Tehran at Washington. Kung mawawala ang mga banta sa seguridad laban sa Islamic Republic, maraming posibilidad ang pwedeng mangyari, ayon sa Tehran-based analyst na si Said Lailaz. Habang nakikibaka laban sa pangunahing kaaway nito na bansang Israel,
Ang mga pinuno ng kleriko ng Iran ay nababahala rin sa posibilidad ng isang all-out war sa gitnang silangan, kung saan matindi ang bakbakan sa pagitan ng Israel at mga kaalyado ng Tehran sa Gaza at Lebanon. Nagbigay ng babala noong Sabado ang Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi na posibleng lumawak pa sa labas ng rehiyon ng gitnang silangan ang digmaan sa Gaza at Lebanon, kung saan nakikipaglaban ang Israel sa mga grupong sinusuportahan ng Tehran. Dapat malaman ng buong mundo na kung sakaling lumawak pa ang digmaan, ang masasamang epekto nito ay hindi lamang malilimitahan sa rehiyon ng Kanlurang Asya. Ang kawalan ng seguridad at ang kaguluhan ay maaaring kumalat sa iba pang rehiyon, kahit sa mga malalayong lugar, sinabi ni Araghchi sa isang talumpati na ipinalabas sa State TV. Ang mortal na kaaway ng Iran, ang Israel, ay nagsasagawa ng isang mapanirang digmaan sa Gaza Strip laban sa grupong militante na Hamas mula noong inilunsad nito ang kanilang pag-atake sa Israel noong Oktubre 2023. Ang Hamas ay sinusuportahan ng Iran. Kamakailan naman itinuon ng Israel ang pansin sa Lebanon, kung saan ito'y nakikipaglaban sa Hezbollah, isang grupong militante sa Lebanon na suportado ng Iran sa pinansyal at militar na aspeto. Noong Oktubre 26, nagsagawa ang Israel ng mga airstrike sa mga pasilidad militar sa Iran bilang tugon sa pag-atake ng Tehran noong Oktubre 1 sa Israel. Itong operasyong militar ng Iran noong Oktubre 1 ay isang paghihiganti para sa pagpatay ng mga lider ng Iran-backed na militante at isang general ng Revolutionary Guards. Ayon sa mga opisyal ng Iran, ang pag-atake ng Israel noong Oktubre 26 ay pumaslang ng 4 na sundalo at nagdulot ng limitadong pinsala sa mga radar systems nila. Ayon din sa mga ulat mula sa media ng Iran, may isang sibilyan na nasawi. Nagbanta ang Tehran na maghihiganti kahit pa may babala mula sa Estados Unidos at Israel laban dito. Ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian, ang isang posibleng tigil putukan sa Gaza at Lebanon ay maaaring makapagpabago sa mga binabalak ng Iran. Kung ang mga Israeli ay papayag sa isang tigil putukan at ititigil ang pagmamasaker sa mga naaapi at inosenteng tao sa rehiyon, maaaring makaimpluwensya ito sa tindi at uri ng aming buwelta, sinabi ni Pezeshkian noong unang linggo ng buwang ito. Noong Huwebes, isang tagapayo ng pinakamataas na lider ng Iran na si Ali Khamenei ang nagbigay ng babala laban sa mabilisang reaksyon laban sa Israel. Layunin ng Israel na dalhin ang tunggalian sa Iran. Dapat pag-isipan natin ng 1,000 beses bago tayo kumilos upang maiwasan ang kanilang bitag at hindi mag-react ng padalos-dalos, sabi ng tagapayo na si Ali Larijani sa pambansang telebisyon. Samantala sa Europa, dinala ng pulisya sa piitan ang 2 ng tao noong linggo dahil sa paglahok ng mga ito sa isang demonstrasyon sa gitnang Amsterdam. Ang mga demonstrasyon ay ipinagbawal matapos ang karahasan laban sa mga taga-suporta ng isang Israeli soccer club. Ipinagbawal ni Mayor Femke Halseman ng Amsterdam ang lahat ng demonstrasyon ngayong weekend bilang reaksyon sa mga madugong eksena kung saan may mga kabataan na naglalakad o nakasakay ng mga scooter na bigla na lang umatake sa mga taga-suporta ng Maccabi Tel Aviv noong Huwebes at Biyernes. Ang Maccabi Tel Aviv ay isang soccer club. Malawakang kinundena ang insidenteng ito bilang isang marahas na pagsabog ng antisemitismo sa kabisera ng Netherlands. Noong hapon ng linggo, pinalawig ng munisipyo kasama ang pulisya ng Amsterdam at Public Prosecutor's Office ang pagbabawal sa mga demonstrasyon hanggang Huwebes ng umaga. Sa Pransya, sinabi ng mga pulis noong linggo na 4,000 na mga opisyal ng pulisya at 1,600 kawani ng estadium ang idideploy para sa laban ng football sa pagitan ng France at Israel sa Huwebes upang tiyakin ang seguridad sa loob at paligid ng estadium at sa pampublikong transportasyon. Sinabi ng embahador ng Israel sa Netherlands na mga 2,000 Israeli ang naibalik sa kanilang bansa noong mga nakaraang araw sa pamamagitan ng mga espesyal na flight mula sa Amsterdam. Bago ang laban nila sa Ajax, ang mga taga-suporta ng Maccabi
ay nagtanggal ng isang bandila ng Palestina mula sa isang gusali sa Amsterdam at nag-awit ng mga anti-Arab na slogan habang papunta sila sa stadium. Mayroon ding mga ulat na nagsasabi na may mga taga-suporta rin ng Maccabi na nagsimula ng gulo. Sinabi ng pulisya ng Amsterdam sa X na dinakip nila ang higit sa 50 tao at inalis ang 340 tao mula sa lugar ng protesta. Isinisigaw ng mga nagpoprotesta ang mga slogan tulad ng "Palayain ang Palestina." Sinabi ng pamahalaan ng Amsterdam sa X na nagsimula ng mag-aresto ang mga pulis sa mga demonstrador na tumangging umalis sa plaza. Ito ay nasa gitna ng pangunahing puok pangkalakalan ng lungsod at malapit sa makasaysayang Canal Network. Sa pagdinig, sinabi ni Olivier Dutil, isang senior na opisyal ng pulisya sa Amsterdam, na muling nagkaroon ng mga insidente sa magdamag kung saan tina-target ang mga taong hinihinala nilang mga Hudyo. Kabilang na ang ilan na pinipilit palabasin mula sa mga taksi at ang iba ay pinakikiusapan na magpakita ng kanilang mga pasaporte upang tiyakin ang kanilang nasyonalidad. Nagsimula ang pulisya ng isang malawakang investigasyon noong Biyernes matapos magsagawa ang ilang gang ng kabataan ng tinatawag na hit-and-run attack sa mga fans. Ito ay isang malinaw na impluwensya ng social media na nanguudyok sa mga pro-Palestine na targetin ng mga Hudyo. 5 tao ang ginamot sa mga ospital at mahigit 60 suspek ang inaresto. Halimbawa, nakaya ito ng sinasabing kaguluhan na maaaring mangyari sa iba't ibang bahagi ng mundo nang dahil sa giyera sa Gaza? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong mga opinyon.